Okay, hello Gemini. So, today's reading update sa iyong pag-ibig, no? About sa iyong persons, anong feeling niya, anong actions niya, anong intentions niya, at anong may bibigay na advice sa inyo, at ano ang blockage. Ayan. So, marami pong salamat sa patuloy na tumatangkilik kay Happy Angel Reading. Marami pong salamat at support po ng Happy Angel Reading, no? Thank you po. Ayan. So, titignan natin kung sino ang persons na nag-iisip sa'yo. Sino pang persons na nag-iisip kay Gemini. Wow, insane chemistry. Mabas ang soulmate mo. Kaya may insane chemistry kayo. Parehas nyong gusto ang isa't isa. At nag-enjoy siya sa sa feeling mo. Enjoying your company. Sinasabi dito, he's one of this is a soul connections. Very interested siya. Taong ito is very interested sa iyo. At saka mukhang nag-aantay siya ng message mo. Or nag-aantayan kayo ng message or mail. So, expect na might gonna message nyo. O, pero may nag-aantay ng message. No? Po ang persons na yan. Parang he's rebuilding the relationship. No? Baka present na karelasyon mo siya. He's trying to build the relationship. Or, wino-work out niya ang inyong relationship. Ayan. Siguro nasa second phase na kayo. Siguro kaka-reconcile nyo lang din. Ang persons na to, ang magbi-build, ang nag-iisip sa'yo is parang kaka-reconcile nyo lang o kakabati nyo lang, Gemini. Kasi, no? Kasi um, someone is really have insane chemistry sa'yo na gustong-gusto ka niya. Actually, hindi lang siya, pati ikaw din, gusto mo rin siya. And this is a soulmate connection. Or sabihin natin, gusto niya makipag-partner din sa'yo. Very interested. Kung gusto kanyang kausap, nag-enjoy siya at inaantay din ang message mo. Parang this is a green light na go ahead, send a message. Dati, kumbaga, parang this is the second phase na rini-rebuild nyo ang inyong relationship. Parang kaka-kiss and make up nyo lang yata nito. So, present na, parang tingin ko, this is your present relationship or this is your persons on na parang parating sa'yo. Ito yung persons na iniisip mo, no? Titignan natin kung paano. What else we have? Pang may bibigay ng this persons medyo natatakot siya na iwan mo siya. Takot siya sa meron din na sabihin natin na parang may nililet go siya rito. Mamaya ikaklaro natin to. May fear of intimacy siya, natatakot siya. Parang nagra-running away siya rito. Sabotage, rebuild again, working on it. Pero ano, ibig sabihin niyan, takot niya sa fear of intimacy, parang ano siya, no, parang yan siguro yung ini-improve niya, nire-rebuild niya, no, sa kanyang sarili. Medyo, siguro, I could feel na natatakot siyang makipag-intimate sa'yo. No? Pero ngayon parang, ayan, kinorneran niya ang runner, no, ng hammer, pares na hammer, hammer, hammer. Kumbaga, sabihin natin na sinusubukan niya, no, na i-rebuild ang takot niya, natanggalin ang takot, no, sa getting into intimacy. And natin kung anong feeling ng persons. Okay, para po ito kay Gemini. Anong feeling ng persons ni Gemini?
Feelings ng persons ni feelings ng persons ni Gemini. Seven of Swords, tatago. The Hangman, or may deceit din to, no? Sa isang card, deceit, pero mamaya tignan pa natin yan sa ibang angulo. Feelings ng persons, Five of Pentacles, medyo insecure siya, no? May tayong nakikita. Sa tao na to, medyo talagang pinost niya muna, no? Parang he taking a break sa inyong relationship. Kasi nga siguro, he try to improve yung sarili niya. Pero grabe ang connections ninyong dalawa. Queen of Pentacles, maybe he's seeing you being so confident and nurturing energy, very stable persons. The Star, he wants some talagang he wants to some healing din sa relationship na to. Sa inyong connections actually. So, kita ko dito, no, ang nararamdaman niya sa'yo rito is the Seven of Swords, the Hangman, the Five of Pentacles, and the Queen of Pentacles, and the Star. So, may halong ano siya, no? May mixed intentions dito, at saka parang may halong pagtatago, at saka pag-iiwas. Hindi siya 100% sure dito sa Seven of Swords. Hindi siya 100% sure. Medyo may nililihim dito, very sneaky ang energy. Hindi siya 100% transparent sa nararamdaman niya sa'yo, no? Hindi niya pinapakita. Parang may hidden feeling siya. Parang na-stuck siya at very vulnerable. Pakiramdam niya, stuck siya rito. No? At tila parang may kulang, o sabihin natin, parang ano, no? Hangman, parang stuck siya, pinost niya ang inyong communication siguro. Dahil nga dito sa Five of Pentacles na to. Pakiramdam niya pagdating sa emosyon, parang takot siya. Takot siyang ma-reject o maubusan. Kulang ang sarita, ang ano niya sa sarili, self-confidence. Talagang lumalayo siya, ina-isolate niya sarili niya. No? Diyan yung sabihin natin, walang medyo marupok ang kanyang loob. Kaya para sabihin natin, self-confidence, kulang ng self-confidence, no? Kasi parang kikita mo rito, nakikita ka niya bilang ano ang pag-asa rito, nakikita ka niya bilang isang Queen of Pentacles. Kaya andiyan diyan dumaan ang insecurity niya, no? Ang Queen of Pentacles kasi ito yung isang taong stable, maalaga, at parang wife material, wife or husband material. So ikaw ang actually kaya diyan humuhugot yung dito siya nagkakaroon ng self of confidence. Parang tingin niya ang level ninyo sa buhay medyo iba. Nakikita niya na very na wife material ka pero siya, no? Parang may internal conflict sa kanya na dapat niyang ayusin dito. Pero ikaw ang healing niya at ikaw ang hope niya rito sa Star. Ang liwanag niya o sabihin natin ang pag-asa niya, pero nahihirapan siyang abutin ka dahil sa sarili niyang insecurity, no? Ito sa Five of Pentacles. So, tingnan natin. Ang gusto kong iklaro itong ano. Let's clear this Seven of Swords, no? Himayin natin, no? Ang Seven of Swords, no? So, titingnan natin ang tayo ng clarification. So, let's explain this Seven of Swords kung ano yung tinatago niya, ano ba yung kasi hindi siya transparent dyan, no? Ano ba talaga ang tinatago niya, spirit guide? O yung dinidiskartehan niya sa nararamdaman niya sa'yo? Tingnan natin. Ito ang kanyang Six of Pentacles. Five of So, pansin ko rito, no? Yung Seven of Swords na feeling niya, kasi hindi siya 100 transparent sa nararamdaman sa'yo.
Then may Page of Cups, uh, Page of Cups, at Five of Cups, plus itong Six of Pentacles. Medyo, hmm, parang itong no? Parang Seven of Swords, ito yung sneaky behavior, pag-iwas ng confrontations din ito. Pero dahil sa clarifications natin na 6, lumabas na hindi ito yung dahil sa sa masama siyang tao dito, no? Deceit din kasi ang Seven of Swords, deceit, sneaky behavior, yan yung pag-iwas sa mga confrontations, no? Yan yung theft din, yung pagnanakaw, parang ganyan. Pero dahil may clarifications tayo, no? Dito sinasabi na lumalabas na hindi siya dahil isang masamang tao, kundi dahil sa internal struggle talaga. So, ang imbalance ng Six of Pentacles, ito yung imbalance, no? Ang tinatago niya yung pakiramdam niya na hindi pantay ang sabi natin na ang naibibigay niya sa'yo. Pag nakikita kanyang bilang isang Queen of Pentacles dito, nakikita kanyang isang matatag na tao, mapagmahal, stable ka at giver ka, at feeling niya yung parang tumatanggap lang siya o kaya naman kulang ang resources niya sa pag-ibig na maibabalik niya sa'yo. Oh, so dinidiskartehan niya kung paano makabawi. Kasi ito rin yung pagdidiskarte rin to, yung Seven of Swords, diskarte rin. Parang dumidiskarte niya kung kung paano kung paano siya makakabawi sa iyo sa lahat ng pinapakita mo emotional at physical, no? Na syempre na hindi nahahalata ang kanyang insecurity. So yan ang dinidiskartehan niya, no? So, andito rin ang Page of Cups. Ito yung emotional immaturity at small offer. Ito yung breadcrumb na sinasabi. May gusto siyang aminin, no? O i-offer na feelings, pero parang bata pa ang emotions, no? Natatakot siyang magmukhang corny sa'yo o sabihin natin, siguro nga bata siya siguro, mas bata sa'yo siguro, may pagka-immature, o sabihin natin medyo mahina. Dahil ang Seven of Swords dito, ito yung pag-acting na parang kulang siya, eh. Kahit na magkasama silang dalawa, no? Kahit sa loob niya kinakabahan siya, no? Kinakabahan siyang mag-effort sa iyo, no? So ang Five of Cups naman, ito yung regret and loss. Ito yung pinakamabigat na magkadikit ang Seven of Swords, no? Ito yung ginagamit niyang maskara para itago ang kanyang lungkot at siyempre, sabihin natin yung trayuma ng nakaraan. May mga pinagsisisihan siyang bagay marahil sa ibang relasyon o sa mga nagawa niya sa'yo. Napilit niyang tinatakpan ito, no? So, ayaw niyang makita mo na broken siya o nakatingin pa rin siya sa mga spilled cup dito. Ayan, no? Yan yung kaya magkadikit silang dalawa. So, hindi niya pinapakita obvious sa'yo, no? Pero ang totoo, nakaano pa rin siya. Ito yung ginagawa niya ng strategy, pero ito yung totoong nararamdaman niya, no? Ayaw niya makita mo na broken siya, na nakatingin siya sa nakaraan pa rin, mga bagay na nawala din sa kanya, no? So hindi kanya niloloko dito. So suma total na makikita mo, hindi kanya niloloko sa Seven of Swords dahil sa ating clarifications card dito. Niloloko niya, alam mo kung sino, ang sarili niya. At ikaw dahil ayaw niyang makita na dahil ayaw niyang ipakita sa iyo ang kahinaan niya, eh, no? So ang strategy which is na itong Seven of Swords, ito yung mag-isip ng paraan para magmukhang okay at makapag-provide din siya kahit sa totoo lang nag-aalangan siya, no? Dahil malungkot nga siya. Parang ganyan. Para siyang sabihin natin ang suma total nito, no? Para siyang taong nagtatago sa butas, para siyang nagtatago
Parang nagtatago siya ng butas sa bulsa niya, parang gano'n. So, ayaw niyang malaman mo na hindi siya kasing yaman, whether sa emotional o man o sa material na sa tingin mo sa kanya, eh. Parang gano'n, eh. Parang ayaw niyang ipakita na yung kahinaan niya sa'yo. Kaya yan ang ginagawa niya ng strategy. So, yan ang meaning ng Seven of Swords sa bunot sa'yo, Gemini, 'no? So, pupunta tayo sa kanyang, sabihin natin, sa kanyang intentions, 'no? So, let's get one sa kanyang intensyon. Wow, King of Pentacles. Kanyang intentions ng persons. So, ang kanyang balak kay Gemini, High Priestess, Queen of Swords, Wheel of Fortune, the Death, no? Ah, gusto niyang magmukhang stable, intentions niya. Gusto niyang magmukhang stable dito, pero parang marami siyang itinatago, no? Kagaya nga na nakita natin dito sa Seven of Swords. So, dito rin yung sabihin nating, kasi itong High Priestess, maraming mystery, maraming tinatago. So, kumbaga, decision time dito, ang Queen of Swords at ang Death card. Ito yung nagpapahiwatig na balak niyang tapusin ang isang cycle dahil sa ano, no, dahil sa Wheel of Fortune. Isang cycle, parang gusto niyang maging logical at prangka. So, hinihintay niya yung buwelo dito sa tadhana, buwelo ng tadhana dahil ang Wheel of Fortune. So, ang intensyon niya yung magkaroon ng malaking pagbabago, transformation dahil sa death, no? Kahit masakit pa ang kailangan niyang putulin, parang ganon. Dahil kailangan niya rin na hindi na nagsisilbing maganda sa kanya. So, siguro kailangan niya na rin na ilabas ang katotohanan sa'yo at maging prangka, maging truth, speak the truth, no? Yan din ang gusto niya na plano rin niya na ang intention niya magsabi ng katotohanan sa'yo. But it will take a little bit time sa kanyang transformations, no? Dahil nasa huli ang death. So, tignan naman natin ang behavior actions niya sa'yo. Ten of Swords, talagang hirap siya, no? Rock to bottom siya, no? Behavior na pinapakita niya sa'yo is talagang very poor. Ace of Cups, pero may Ace of Cups, pag sumuko, pero mahal ka pa, parang ganyan ang nakikita kung ipapakita niya sa'yo, eh. Or sabihin natin, susuko siya ng konti, magsa-silent siguro siya, pero may, sabihin natin, may bagong biglang musbong sa puso niya na para na came into the calmer water sa Six of Swords, no? Para humupa, para maayos ang internal struggle niya. Four of Cups, ito yung parang hindi pinapansin ang ang opportunity. Ito yung pagiging apathy rin. Papakita niyang actions na parang umiiwas siya sa'yo, parang ganon, no? The Sun, ito yung enlightenment. So, kung makikita mo, rock to bottom, to healing ang actions na ipapakita niya, ang madudiscover mo rin. No? Kasi ito, rock to bottom plus the sun, ito na yung enlightenment, no? Ito na yung happiness. Pag once na magbago siya, no? So, mag-expect ka ng ending. May talagang may separations, parang may relationship na mag-end. Masakit na phase, no, na masakit na phase, pero susundan ito ng pag-move on tungo sa sa mas ano kalmadong sitwasyon, no? Kasi ito may Six of Swords kayo. So, parang may emotional reset tayong nakikita. No? May darating na bagong offer na love sa'yo. Pero baka ma-miss mo to, no? Dahil sa pagiging bored mo, baga parang ayaw mo muna attitude ang makikita natin dito. So, sa huli, ang clarifications dito, sa huli, lalabas din ang katotohanan. Ito yung at ang saya mo because of the sun. So, ang kilos niya ay yung parang taong galing sa matinding sakit na sinusubukan niyang sumaya ulit. No? Parang yan ang ipapakita niyang action sa'yo. So,
Tignan natin ang blockage, about the blockage by guide, blockage. Tignan nga natin yung the tower moment. The Empress. The Ace of Pentacles. Yan. So, ito yung blockage, no? Parang talagang takot siya sa chaos. At saka overwhelming presence dito. No? Kasi nga sa status quo nyo siguro. So, takot siya sa biglaang pagkasira ng buhay niya o ng inyong relationship. O masira o matanggal o mabuwag ang inyong pundasyon sa inyong relationship. No? So medyo may overwhelming presence dito, masyado kang powerful kasi siguro o masyado kang abundant. Sa paningin niya, empress ka, no? Minsan ang sobrang ganda ng opportunity, minsan din ang sobrang maganda rin ng opportunity ang mismong nakaka-pressure sa kanya. Takot siya hindi mapantayan ang mabibigay mo, no? So, I could see here, magulo ang isip ng taong ito. Nakikita kanyang ideal partner, no, bilang Queen of Pentacles at Empress, pero puno-puno siya ng baggage of insecurity, no? Dahil five of Pentacles at sabihin natin Seven of Swords. So, kailangan dumaan siya sa isang death stage at tower stage, no? Para makita ang liwanag at ang kasiyahan, makuha niya ang kasayahan. So, parang inevitable, no? Kailangan maranasan niya yan. Siguro this is a karmic relationship, the karmic situation din, o nasa karmic yung persons mo, na kailangan siyang may pagbayaran din, o para matuto, para makat ang pattern na yan, no? Kailangan may mabuwag o mawasak matapos, yan yung sabihin natin, tapos na lumang habit. Kumbaga baka yung mga old ways nyo pa na nandiyan dyan, yung mga bisyo, kailangan siguro talaga ng both na ang pagbabago niya na matanggalan siguro kung lasinggero, kailangan bawasan, no? Kumbaga, yung mga no longer serving him. O yan yung mga ego din, unhealthy ego din, no? Yan yung kailangan na mawasak na nakikita ko rito. Kumbaga, kailangan may matapos din na lumang habit bago kayo makarating sa sun. No? Ito yung happiness. So, let's see nga advice. Kuha tayo ng advice. Three of Pentacles. Queen of Cups. And Nine of Wands. So, ang sinasabi rito, no, sa Three of Pentacles, itong sa tatlong barahan na to, work on it. No? Makipag-collaborate. Huwag mong solohin ang problema. Parang ganon. So, stay kind but guarded. Panatilihin ang iyong mapagmahal na puso. No, Gemini. Pero huwag ibigay ang lahat. Huwag mong ibibigay lahat, no? And protect your peace din. So, ito yung advice. Ang Nine of Wands, ito yung babala na be resilient. Malapit ka na sa finish line, pero kailangan mo pang mag-ingat ng kaunti, no? Dahil baka mapagod ka. 'Di ba? Sa kaka-adjust mo. Kaka-adjust mo sa kanya, yan ang advice sa'yo, Gemini. No? So, i-deep dive natin, dinip dive natin ang Seven of Swords, no? So, medyo something na medyo mahirap because of ego, because nga sa kailangan mangyari ang phase na to, mangyari ang tower at saka yung transformation stage. No? So, tingnan nga tayo, hingi nga tayo ng guidance kay Romance Angel regarding in this relation. Ayan din siguro ang blockage niya, itong fear of intimacy. Ito yung parang siguro tinatakbuhan nyo ang problema, no? So, hindi na ayos. Pero nakita natin, it will rebuild. Kasi hindi naman kayo nasa punto lang na naka-stuck na dyan sa ano, no? Na naka-stuck kayo dyan sa pagtago ng kanyang feelings. Pag iikot pa rin niya, no? Parang it's divine timing din na magiging maayos ang lahat na nakatapat sa kailangan ng transformation to have this happiness. So, iikot din yan, no? So, marami kang major arcana, may hangman ka rito. Empress, Tower,
big event. So medyo tough ang nakikita natin dito, Gemini. But you have the sun. Mauwi at mauwi rin sa maayos ang lahat once na mangyari itong death, itong transformations, at saka itong dapat na mabuwag na isang sabihin na hindi matatag na pundasyon, no? So let's add some advice in this relationship. Advice para kay Gemini. Advice para kay Gemini. Advice para kay Gemini. Okay, advice para kay Gemini. Mag-flirt ka daw, extend your light-hearted energy to others. Ayan yung hindi ko sinabing lumandi. Kumbaga, medyo be playful a little bit. Kumbaga, abawa, kung yung persons mo nagsasalita, ngitian mo sa mata. Parang ganyan, no? Ganyan ang that. Smile with your eyes. Tell us more. Tayo. Talaga may darating na new love. So talagang mai-stop ang relationship na to. Talagang sabihin natin tapos na rin ang siguro ang relationship na to. No? Kung hindi mo na kaya kasi baka maporno ka rito eh. Dahil siguro ikaw ang bigay ng pag-ibig. So talagang but there's a new love is coming. A new person has stirred your romance feeling. Gemini, may darating na bagong pag-ibig sa'yo. Kung gusto mo nang i-give up ito, no? But you have your own free will. Ikaw pa rin at ikaw ang magde-decide. Tell us more. Yeah, it is safe for you to love na raw. Open your heart to give and receive highest energy of all. So, you are safe dito, no? Sinasabi ng Romance 8. Oh, get more. You deserve to love. You deserve love. You are very lovable, ang sabi. So, yeah, just let go. Kung i-let go mo to, kasi nakita natin, nahirapan ka rin, Gemini, sa persons na to. Hirap ka sa persons na to, so talagang, siguro sabihin natin, ayaw mo na rin, no? At nag-offer siguro siya ng apology, hindi mo na rin siguro tinanggap, no? Baga, na-miss niya ang opportunity niya sa'yo, sabihin din natin dahil dito sa Four of Cups. No? Pero as nakita mo rito, kailangan niya ng matinding pagbabago ang persons mo para maayos ang relationship na to. Baka may bisyo rin to, no? Babaero, lalakero, magastos, palabarkada, albahin ng Google Pay. Iwan mo na nga, Gemini. No? But you have your own free will. So, just take what resonate. Hindi naman po lahat para, kunin nyo lang ang tamang tingin nyo at yung advice na bibigay sa inyo. Makakadagdag linaw din po yan sa inyong sitwasyon. Nakakatanggal din po ng sobrang pag-iisip, no? Makarelate po kayo. So, you deserve to love daw, no? Talagang deserve mo daw ang bagong pag-ibig na darating sa'yo. Ayan, talagang i-stop na. Let go of control issue. No? Pagtingin mong sabihin natin, let go of control issue, hindi natin sometimes na talagang mapipigilan itong ganito dahil baka nga hindi rin kayo para sa isa't isa. No? Dahil nga may darating na new love sa'yo, ayan, di ka ba kiniklabutan? So, let go of control issue, allow the situations to unfold naturally. Sometimes wag mo ding ipilit kung dapat mo ba bang ayusin. Kung marami nang nasasaktan, syempre, na tayo, no? Syempre, saka kung panay ikaw na lang nasasaktan, ikaw na lang nagmamahal, parang sabihin natin, maski sabihin mo na gusto niyang i-rebuild ang relationship o ikaw gusto mong i-rebuild ang relationship, parang it will not gonna work out hanggat hindi nangyayari ang tower at ang death na transformation. No? So parang allow the situations din na mangyari yan para rin sa learning, para rin sa growth mo at sa growth niya, no? Para maging maayos niya siya sa next na relationship ninyo or sa relationship niya sa iba o ikaw din para rin matuto ka, parang gano'n, no? Yan. So, I hope nagkaroon ka ng kaliwanagan dito sa ating basa sa'yo ngayon. Parang gusto ko pang bumuno. Oh, I think calling your soulmate daw. So, siguro ikaw din right now, maybe siguro you're trying to heal sa relationship na to na nawala, na naputol, na na-cut off. Kasi parang hindi na advice sa'yo, talagang pagod ka na rin dito.
Parang ano, hindi ikaw ang isipin mo na lang na hindi ikaw ang nawalan sa relationship na 'to, 'no? Nakita natin din, your prayers and affirmations and visualization help bringing you to gusto mong mai-manifest din ang yung soulmate, 'no? Kumbaga it will happen, baka itong new love na 'to ang soulmate mo rin, 'no? Paparating sa'yo. Base parang gusto mo siyang i-manifest. So, by through prayers then, affirmations, and visualizations, no? That will help you na i-manifest ang persons mo. Na sana, i-pray mo na soulmate mo na sana ang dumating. No? Itong new love na to, sana ang soulmate mo na siya. No? Ayan. So, pengi naman po ng like and hype and subscribe din po kayo sa ating channel. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta. At I am accepting po pre-recorded reading po, no? Kung love life po ang gusto nyong ipa-record or career, no? Or kung may questions kayo, just message mo lang po. At nasa promo po tayo ngayon. So, just message me po sa ating Facebook, no? Ayan, maraming salamat and God bless you all. I hope you enjoy po ang ating reading. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?